Kumusta mga kanegosyo? My name is Roy Z, ang inyong negosyo partner. Alam nyo, isa sa pinakamalaking takot ng mga nagsisimula sa pagnenegosyo ay ang tanong na paano kung malaos o mawala sa trend ang business ko? Paano kung hype lang ito at mawala rin after a few months? Alam mo, valid ang takot na yan. Nakita naman natin ang mga trend katulad ng milk tea, ng samgyupsal at ng mga crypto games. Yung iba, nag-stay. Pero yung iba, parang bula na biglang naglaho. Kaya sa video na ito ay hindi natin pag-uusapan kung ano ang trending. Ang pag-uusapan natin ay ang mga evergreen na mga businesses. Ito yung mga negosyo na kahit pa magkaroon uli ng pandemic, kahit na mag-iba ang technology at kahit pa magpalit ng presidente, laging kailangan ng tao. Kung handa ka na mag-invest sa something na pang long term, i-like mo na ang video na ito at mag-subscribe ka na sa negosyo. Kaya naman, let's get into it. Bago tayo dumiretso sa ating listahan, kailangan nyo munang maintindihan ang formula. Bakit nga ba may mga negosyong hindi nalalaos? Simple lamang ang sagot. They solve a fundamental human problem. Meron itong tatlong kategory. Number 1, biological needs. Pagkain, tubig at syempre kalusugan. Number 2, maintenance. Pag-aalaga sa mga gamit na mahalaga sa atin. And number 3, convenience. Makakatipid sa oras ang mga taong busy. Kapag ang negosyo mo ay pasok sa isa sa mga ito, congratulations! You have the foundation of a lifetime business. Negosyo number 1, food business. This is the survival king. Siyempre, number 1 sa listahan ng pagkain. Pero beware, hindi lahat ng pagkain ay evergreen. Ang tinutukoy ko rito ay mga essential na pagkain. Katulad ng rice retailing. Alam nyo ba na mga Pilipino hindi makakakain ng walang kanin? Kahit tumaas ang presyo, bibili at bibili ang tao ng bigas. It's the ultimate recession-proof business. Pandesal or bakery. Bakit? Dahil ito ang pinakamurang almusal ng mga Pilipino. Simple, affordable at bahagi na ng ating kultura. Water refilling station. Critical ito. You can live without electricity for a week, pero hindi without clean water. Ang tips ng mga eksperto sa pagsisimula sa food business, huwag kang mag-focus sa aesthetic lang. Focus on quality and hygiene. Ang taong nabusog mo ng malinis at masarap na pagkain, siguradong babalik at babalik sa'yo. Number 2, health and wellness. This is the longevity play. Bakit health and wellness? Well, after 2020 pandemic, naging priority na ng lahat ang kalusugan. Pwede ka magsimula sa generic drugstore. Bakit generic? Dahil sa hirap ng buhay, ang mga tao ay naghahanap ng effective pero murang gamot. Fitness and supplements. Hindi lang ito yung para sa mga bodybuilder. Ngayon, ang pagiging fit ay para sa pag-iwas na sa mga sakit. Personal care. Ito yung mga example ay skincare and hygiene. Kahit gipit na gipit ang tao, asahan mo, bibili at bibili pa rin niya ng sabon, shampoo o kaya naman ay deodorant. Ang strategy dito ay trust. Dapat ang customer mo tiwala sa iyo dahil buhay at kalusugan ang nakasalalay. Negosyo number 3, services and repairs. Ito yung maintenance hero. Bakit maintenance services? Hanggat ang tao ay bumibili ng mga gadgets, appliances at mga sasakyan, kailangan ng mag-aayos nito. Example ay air cleaning and repair. Sa init ng panahon sa Pilipinas ngayon, ang aircon ay hindi na luxury. Kadalasan, ito ay isa ng necessity. At ang kailangan dyan ay regular na maglilinis at magre-repair kung sakali na ito ay masisira. Auto repair and vulcanizing. Ayan, hanggang may gulong na nabubutas at makina na tumitirik, hindi ka mawawala ng customer. Laundry shop, lalo na sa mga urban areas o malapit sa mga condo or dormitory. Ang mga tao ngayon, binibili ang kanilang oras. Imbis na maglaba ng 3 oras, ibabayad na lang nila yan sa mga laundry shop para makapagpahinga sila ng maayos. Ang mga negosyo na kalakip nito ay mga skill-based. Ibig sabihin, ang capital mo rito ay hindi lang pera, kundi husay ng kamay at ang iyong experience. Negosyo number 4, logistics and e-commerce enablers.
Mga kanegosyo, tanggapin na natin, hindi na maaalis ang online shopping. Pero imbis na ikaw ang magtitinda ng mga produkto na pwedeng maluma o masira, bakit hindi ka na lang maging part ng system? Pwede mong simulan ang delivery franchise, maging kapartner ng mga malalaking courier companies, o kaya naman warehousing or drop-off points. Yung mga maliliit na mga spasyo nyo sa bahay, pwede nyo itong i-convert sa mga pick-up locations para sa mga parcels. Hanggat mayroong nag-o-order sa Shopee, Lazada at TikTok Shop, kakailanganin nila ang iyong negosyo. You are the bridge between the seller and the buyer. Kanegosyo, kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat sa pagsuporta. Makikilike na rin ang ating video at i-comment mo na rin kung saan ka nanonood ngayon. Negosyo number 5, education and skills training. Why education? Pero hindi ito yung traditional school lang ha. Ang tinutukoy ko ay specialized skills. Tulad ng online tutoring. Mag-tutor ka ng math, English, or kahit coding. Technical vocational skills. Ang pagtuturo ng pag-aayos ng cellphone o ng pagluluto o kahit mga digital marketing. Information is the new gold. Kung may alam ka na pwedeng ituro, that is a business that will never die. People will always pay to get smarter and to earn more. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, learning is the minimum requirements to success. Ngayon, baka sabihin nyo, Roy C, marami namang bigasan na nagsasara. Marami ring laundry shop mga nalulugi. Tama kayo, kahit evergreen ang industry, pwede ka pa ring malugi kung hindi ka mag-a-adapt. Narito ang mga negosyo formula para hindi maluma ang negosyo mo. Number 1, digitalize or die. Kahit karinderya ang negosyo mo, dapat ilagay mo to sa Google Maps. Dapat tumatanggap ka ng GCash at kung mayroon kayong community group sa Facebook, mas mainam na sumali ka at pwede ka mag-promote dito ng iyong business. Number 2, customers experience. Ang bigas ay pare-pareho lang kahit saan mo bilhin. Pero bakit sa'yo sila bibili? Dahil ba nakangiti ka? Dahil ba may free delivery ka? Tandaan mo na service will always be the difference. Number 3, financial discipline. Huwag mong kainin at huwag mong gastusin ang iyong puhunan. Ang negosyong hindi malalaos ay yung negosyong may sapat na cash flow. So just a quick recap mga kanegosyo. Food essential, number 1. Number 2, health and wellness. Number 3, maintenance services. Number 4, logistics and delivery. And number 5, education. Pumili ka ng isa rito na pasok sa budget at sa passion mo. At sigurado ako, long term ang magiging takbo ng iyong negosyo. Huwag mo hanapin yung trending lang. Hanapin mo yung kailangan ng tao. Dahil ang trend kumukupas. Pero ang pangangailangan, habang buhay yan na pakikinabangan mo sa iyong negosyo. Alin sa mga nabanggit natin sa listahan ang pinaka-interesado kang simulan? Mag-comment ka sa ibaba at subukan natin gawan niya ng deep dive video sa mga susunod na araw. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video kung sa tingin mo nakatulong ito sa iyo at i-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan na gusto ring magsimula ng negosyo. Lagi nyo lang tatandaan na sa negosyo, dapat ay may diskarte, may sipag at higit sa lahat, may puso. Again, this is Roy Z, ang inyong negosyo partner. Always remember that learning is the minimum requirements to success.